Let us open our Bible on Hebrews chapter 13, verse 7. Praise the Lord. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So, alalahanin ninyo ang nangungulo sa inyo na nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Not necessarily tao ang nangungulo sa atin, but God. Pero meron siyang tinatawag na instrument na magtayo, na magsalita sa kanyang banal na salita. Katulad sa Old Testament, sino ang nagsasalita sa mga tao ng Diyos sa kanyang salita? Di ba ang kanyang mga propeta? So ganun din ngayon sa buhay natin sa New Testament, ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo, huwag na kayong mag-isip anong sasalitain ninyo dahil ilalagay na ang salita sa bibig ninyo. You will be led by the Holy Spirit. So, ang Diyos ang nangungulo sa atin through His servant, through His prophets, through His apostles. Sinong gamitin ng ating Panginoong Diyos na malinis, nasisidlan? Pero kinakailangan binigyan tayo ng Diyos ng discernment. Binigyan tayo ng Diyos ng awareness na kinakailangan natin i-consider. Ang sinabi dito, considering the end of their conversation. Kami, dapat din ninyo i-check. Kami, dapat din ninyo i-consider ang aming mga gawa. Kung nababatay ba ang aming mga gawa sa sinasalita namin na salita ng Diyos. Or else, pag kami ay gumawa ng hindi tama, katulad ng paglapastangan ng salita ng Diyos, paggawa ng kasalanan, karumihan, kung ano-ano pang mga bagay-bagay na aming sinasabi sa inyo at ito nilalapastanganan namin, ginasupak namo, amo ang ginalapas, then aduna kamoy katungod nga mo consider ni ana sa among kinabuhi nga posible kami dili na angay gamiton sa Diyos. Maunay yan po ang nararapat sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Hindi lang kayo dyan na nakikinig, basta lang sumusunod, suriin din ninyo ang tao na ginagamit ng Diyos sa inyong harapan kung yan ba talaga ay sumusunod sa salita ng Diyos at karapat-dapat maging sisidlan ng kanyang banal na espiritu para meron tayong tinatawag na check and balance. Praise the Lord. Check and balance. Importante masyado yan. Bakit? Kailangan din kami, accountable kami sa aming buhay bilang lingkod ng Diyos. Tingnan mo yung pahayag ni Lord Jesus Christ. Sino man sa inyo ang nagpaplano na maglilingkod as pastor, hindi yan basta-basta na gawain. I-consider ninyo yan na banal yan. Kinakailangan yan, banal ka. Mismo ang Diyos nagbibigay sa atin ng wisdom, knowledge, understanding na hindi ka basta-basta magsasalita lang ng salita ng Diyos sa mga congregation o sa mga tao without consideration kung ano yung aming pinapakita sa inyo. Accountable tayo lahat. Basahin natin.
1 Corinthians 4, 1 and 2. Praise the Lord. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yeah. We are accountable of you, being stewards and ministers of God. No, hindi kami pwede na hindi kami na ma-account ninyo. I-check nyo din kami. Praise the Lord. Whether we are legit na ginagamit ng Diyos para ninyo paniwalaan. Kasi ang dinadala namin, Word of God, tatanggapin nyo yan not as Word of man, but as Word of God. But ang tanong, yung ginagamit ba ng Diyos na nagsasalita ng kanyang salita, ito ba ay banal? Ito ba ay karapat-dapat? Ito ba ay aprobado sa Diyos? Ito ba ay talagang pinadala ng Diyos? You must be sent by God. You must be approved by God. Now, paano ma-prove yan? Hindi ako pwede mag-testify sa sarili ko. No, mali yan. Tulad ng pag-assign ni Jesus sa akin dito, sino ang nag-witness? Si Pastor Dodong na vision niya. Sino pa ang nag-witness? Si Ma'am Nadera, the mother of Brother Nonoy. Yun ang panaginip niya. Sino pa ang nag-witness? Yung prophesying, ginamit si Sister Helen at the time. Hindi pwede na ikaw ang mag-recommend sa sarili mo. Ikaw mag-appoint sa sarili mo. Ikaw mag-witness sa sarili mo. Mali yun. Dito sa Bible, pag merong in-appoint ang ating Panginoong Diyos, meron talaga yung revelation. Either by dream, either by prophecy, either by audible voice, either by vision. Ganun. Kaya, pag yan ay nakita ninyo sa tumatayo sa inyo, na yun ang hindi siya nagre-recommend sa sarili niya, but these are witness by the Holy Ghost. Gamit ang vision, gamit ang prophecy, gamit ang dream, then mag-ingat kayo din. Mag-ingat kayo. Kailangan yung pagsalita niya ng salita ng Diyos, paniwalaan nyo as Word of God. Kasi meron ng mga tanda na ipinakita ang Diyos na yan ay alagad ko, yan ay tinalaga ko, yan ay pinadala ko para sa inyo. Ganon ka-importante itong ating pananampalataya sa Diyos. You must be sent by God. Praise the Lord. Kami naman, hindi kami pwede maging hypocrite, hindi kami maging magpakitang tao lang. Paano kikilos yung gifts of the Holy Spirit to recommend us by God? Kung hindi kami genuine, kung hindi kami maging totoo, hindi kikilos, walang witness na yan ay pinadala ng Diyos at ginagamit ng Diyos. Kaya, let a man so account of us as the ministers of Christ, the stewards of the ministries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Yun ang hanapin ninyo. Kailangan faithful ang magdadala ng salita ng Diyos para sa inyong kaligtasan, para sa inyong gabay, galing sa Diyos through that servant, para meron kayong sinusunod na alagad ng Diyos na talagang confirmed sa banal na salita ng Diyos na matatawag nating guidelines natin ang Bible. Kaya nga, try every spirit, whether that is of God or not. Now, kailan nyo malaman that is of God or not? Kailangan faithful siya sa kanyang sinasabi.
sa kanyang pinipreach. Kailangan lumalakad siya sa Espiritu. Kailangan may mga witnesses by the gift of the Holy Ghost na nagpo-point sa kanya na siya ay itinilaga ng Diyos para sa inyo. Ganun ang dapat nating tandaan. Hindi kayo magsalita ako patungkol sa life ko, ako lang nagsasabi, wala man lang second person, third person, hindi pwede yun. Or else my witness is not true. Yan ang sabi ni Jesus, if I bear witness of myself, my witness is not true. Kaya, bago kayo magsunod sa ginagamit ng ating Panginoong Diyos, hanapin nyo yung authentication sa buhay niya. Bakit nandiyan yan si Pastor Chito sa Davao? Is he really appointed and ordained and assigned by God? Hanapan natin ng gifts. Meron bang pahayag ang vision? Meron bang pahayag ang dream? Meron bang pahayag ang prophecy? Check, check, check. If it is, then at least panatag ka nakikinig sa salita ng Diyos na yung tao na yan ay sadya talagang itinalaga ng Diyos. At lalot na sa aming mga gawa, lalot na sa aming pakipag-deal sa inyo. Paano kami makipag-deal sa inyo? Kami ba ay talagang faithful na mga lingkod ng Diyos? Para yung pagsunod ninyo sa Diyos through the servant of God, walang blurredness, walang clouds, walang darkness na namamagitan. It is clear dahil ginabayan tayo ng salita ng Diyos. So anong gagawin? Basahin natin. Hebrews 13 verse 17. Praise the Lord. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Ayan. Ano ang inyong magiging pakitungo sa mga ginagamit ng Diyos na nagsasalita ng kanyang banal na salita? Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls. Tulad niyan, nag-urge ako ng 3 times a week, lahat magpunta dito. O nagpakita kayo ng submission, tama yan. Nagpakita kayo ng obedience, tama yan, nasa salita ng Diyos yan. Bakit ganito lang karami? Kasi that was preached during Friday or Wednesday. So, this coming Sunday, ulitin ko naman para makarinig yung hindi nakarinig. Para mag-obey ang lahat sa salita ng Diyos na tatanggapin mo not as word of man, but as the word of God, dahil yung tumatayo dyan sa inyo, merong authentication galing sa Holy Ghost o galing sa Diyos. Praise the Lord. Naalaala ko yung yan, Sister Remy. Nakita niyo naman, Sister Remy, pumunta yan dito before she passed away, before Jesus took her. Na imbis na i-treat siya ng kanyang daughter, trip to Singapore for touring, nag-tour siya doon, pinili niya, yung pamasahe ko, ibigay niyo na lang yan, o bili niyo na lang yung ticket, mag-attend ako ng June 15. At least bago ako kunin ni Jesus, maka-attend man lang ako ng June 15. Natupad yun. Yan si Sister Remy, ang layo ng agwat ng edad namin. When I was assigned in Manila, I was 20 years old. Aware kayo lahat niya, no? Si Sister Remy, maybe at that time, she was 50 over. Ang layo ng agwat namin. Alam mo anong nangyari? Nagkaroon yan siya ng vision. Sabi niya, Brother Chit, nakita ko sa iyo kanina abang nagbibigay ka ng Word of God. Ang puti na raw ng buhok mo.
Mas marami pang puti ang buhok mo kaysa buhok ko. Anong ibig sabihin noon? Ang mukha mo yan pa rin. Pero kaso yung buhok mo, uban lahat. Mas higit pa sa uban ko. Anong ibig sabihin noon? Anong ibig sabihin yan? So in-explain ko sa kanya. Dahil ako nagdadala ng Word of God, spiritually, for the sake of God, for the sake of the ministry, for the sake of the gospel, ako yung mas elder sa iyo. Because of the Word of God's sake, not because of my age, not because of my personality. Dahil ginagamit ako ng Diyos bilang lingkod niya, sa harapan ng Diyos, mas elder ako sa iyo. Sa spiritual aspect. Na para habang makikinig ka ng Word of God, ang trato mo sa akin, mas matanda ako sa iyo. Para yung pagtanggap mo ng Word of God, walang balakid. Talagang mag-submit ka, makinig ka. I-scriptural yan eh. Praise the Lord. Basahin natin yan. Leviticus 19:32. Praise the Lord. Thou shalt rise up before the hoary head, and honor the face of the old man, and fear thy God. I am the Lord. Yes. Yun ang pinakita sa vision. So since then, ang pakitungo ni Sister Remy sa akin para ako mas matanda sa kanya, basta sa paghandle ng Word of God. Iba ang turing niya since then. So ganun din sa lahat dito sa Davao congregation. May marami din sa inyo dito mas matanda pa sa akin in terms of age. But spiritually, for the sake of the work of the ministry na binigay ng Diyos sa akin, then treat me as elder than you. No, mas elder ako sa inyo. Dahil lang sa Word of God. Para yung respect ninyo, yung inyong respect for the sake of the Word of God, iba, mataas. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Thessalonians 5:12 hanggang 13. Praise the Lord. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Hindi dahil humahanap kami ng para kami ay tingalain, para kami ay highly esteemed. Hindi po. That is not the matter. Hindi yan ang matter dyan. Ang sinabi dito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Pag sinabing labor among you, yung nagtatrabaho para sa inyong spirituality. And over you in the Lord. No? Yung nakakahigit sa inyo sa Panginoon. And admonish you. Yung nagbibigay sa inyo ng admonition o panambagon o advices of Word of God. And to esteem them very highly in love. I-respetuhin nyo sila ng napakataas sa pag-ibig for their work's sake. Dahil lang for the sake sa trabaho na binigay ng Diyos sa kanila. Praise the Lord. Ganon din mag-Sunday school. Kahit yung magsa-Sunday school, hindi naman tapos ng teacher na education. Pero dahil naghahandle siya ng Word of God in that day, na siya naghandle ng Sunday school, treat her or him as a teacher of your classroom for the sake of the ministry na binigay ng Diyos sa kanya. Ganon din kami, for the sake sa aming work na nagbibigay kami ng Word of God sa inyo, then esteem us very high in love. Praise the Lord.
sa pag-ibig, for the sake sa trabaho namin, be at peace among yourselves. Maging mapayapa ang bawat isa sa inyo. Walang kaguluhan, walang mga nag-a-arise na hindi, na nagpapagulo, kundi nandyan yung kapayapaan dahil tayong lahat ay nagre-respetuan. At hindi lang kayo magrespeto sa akin, ako din magrespeto din sa inyo. Praise the Lord. Yung pagpangalaga ko sa inyo, yung paglilingkod ko sa inyo. Pag may tawag kayo, dyan ako mag-serve sa inyo. Pag may request kayo, nandyan ako mag-serve sa inyo. This is how I treat you with esteem na nire-respect ko kayo. Ganun yan. Ano yan eh, vice versa yan eh. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Actually, kung ang pagtanggap ninyo sa banal na salita ng Diyos ay talagang as Word of God, dahil kinonsider mo yung tao na tinalaga ng Diyos sa harapan ninyo, that He is anointed by God, that He is sent by God, that He is approved by God, that He is commended by God. Siya yung nag-commend sa inyo. Alam mo, kung walang hadlang, para bang sa time ni Pastor Samuel Gabre. Dahil sa kanyang life testimony, how God called him, he was not able to escape until his head almost broken. Halos mabiak na. His life almost gotten. Halos mamatay na. So he was called by God. So I treat him as servant of God. So lahat ng mga preaching niya, lahat ng sinasabi niya, as I check that is lahat na sa Bible, I receive it as Word of God, and I believe, and I obey. Effective sa buhay ko. Kasi ang importante kasi sa atin dito, alam mo ano, na yung pagsimba ninyo, yung pagpakinig nyo ng Word of God, effective sa buhay ninyo, working sa buhay ninyo. So kung gusto mo magwo-work yung promises ng Diyos, gusto nyo maging effective ang promise sa Diyos, kailangan kilatisin nyo muna yung tao tumatayo sa inyo, whether he is sent of God or not. Kung meron dyan sa checklist ninyo at nakita ninyo sa taong yan na talagang sumusunod sa Diyos, then treat him as servant of God. Treat him as elder. Then, pag magbigay ng Word of God yan, tanggapin nyo ng buong puso, not as Word of man, but as Word of God. Tingnan ninyo yung effectivity ng Word of God sa buhay ninyo. Mag-take effect yan. Hindi kayo magsisisi. Hindi masayang yung pagsimba ninyo. Hindi masayang yung pagpakinig nyo ng Word of God because it is effective. It is true and faithful. Basahin natin. 1 Thessalonians 2:13. Praise the Lord. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Di ba masyadong maliwanag yan? Dahil dito, kami nagpapasalamat sa Diyos na walang hinto. Dahil nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, tinanggap nyo ito hindi as salita lang ng tao, subalit as katotohanan, as salita talaga ng Diyos, which effectually worketh in you that believe. Effective. Ibig sabihin yan, hindi mag-fail yung mga claims ninyo na
pinaniwalaan ninyo at tinanggap ninyo sa nagbibigay na ginagamit ng Diyos. So ang nangyayari ngayon dito, naging profitable ang pagsimba ninyo. Naging genuine ang pagsimba ninyo. Naging factual ang pagsimba ninyo na merong facts ang buhay ninyo na as you receive the Word of God and you obey, na bless kayo, na bago kayo. Anong hingi nyo sa prayer? Tinutugon ng Diyos. The Word of God is really effective. 100% sa buhay ninyo. Bakit? Walang hadlang eh. Ang pagpunta nyo dito, alam nyo that person is the man of God or the servant of God. The moment magsalita yan, I will receive the Word of God, not as the word of man, but as true and faithful Word of God. Then mag-take effect yan sa buhay ninyo. Wala kang doubt eh. Praise the Lord. At yung reputation na yan, na pinapakita nyo sa naglilingkod sa Diyos, ipatuloy nyo yan. Patuloy nyo yan. Hold it. Para ma-benefit ninyo ang faithfulness ng Word of God na binibigay namin dahil for the sake sa trabaho namin, meron kayong tinatawag na pinakitang good reputation sa amin. Basahin natin yan. Philippians 2:29. Praise the Lord. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Yan. Receive him, servant of the Lord. Receive him, the preacher. Receive him, na ginagamit ng Diyos. Therefore in the Lord with all gladness. Mayroon kayong kasayahan sa pagtanggap sa Kanya. And hold such in reputation. Praise the Lord. Ipatuloy yung reputation para sa lingkod ng ating Panginoong Diyos. At kami naman, dahil nire-respect nyo kami, dahil sa aming trabaho, nire-respect din namin kayo. Dahil kayo mga anak ng Diyos, dahil kayo mananampalataya sa Diyos, dahil kayo ay naglilingkod sa Diyos. So, ano yan? One another, basahin natin yan. Ephesians 5:21. Praise the Lord. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Yes, yan ang pinaka-importante sa atin. In our community, in our congregation, among ourselves. Let us submit one to another in the fear of the Lord. No? May takot tayo lahat sa Panginoong Diyos. We respect one another. We submit one another. Hindi kay one side lang, kami lang ang paniwalaan nyo. Mag-submit kayo sa sinasabi namin sa inyo by the Word of God. Tapos kung kayo na mag-request, kayo na maghingi ng favor sa amin, hindi na namin kayo pinapansin, hindi na namin kayo pinaglilingkuran, that's wrong. So, submit yourselves one to another. Ngayon, kami naman, binabalaan kami ng Diyos, winawarningan kami ng Diyos. Alala niyo yung mga pahayag ni Jesus, mga pastors, mga alagad ko, ampingin ninyo pag-ayo ang akong mga anak, nagitpiyal nako ninyo. Ingatan ninyo ng husto yung mga anak ko na aking ipinagkatiwala sa inyo. Huwag nyo silang samantalahin, huwag nyo silang lustayin, huwag nyo silang pabayaan, mapahamak. Ingatan nyo sila, pakainin nyo sila sa aking salita. Kung kailangan silang sawayin nyo sila. Kung kailangan silang bigyan ng warningan sila. Kung kailangan sila i-remind sila. Kung kailangan silang i-comfort sila. Yun ang aming obligasyon sa inyo. Basahin natin. Acts 20:28. Praise the Lord. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God which He hath purchased by His own blood. Yan. Magbantay.
ang inyong sarili. Ang sinasabihan nito, yung mga alagad ng Diyos, yung mga disipulo, yung mga apostles, mag-ingat kayo sa sarili ninyo para sa lahat ng mga tupa na kung saan ang banal na Espiritu ginawa kayo na mga tagapagpamahala para pakainin ang iglesia ng Diyos na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. Purchased, redeemed, ransomed by His blood. They are so precious. So ingatan sila. Take care of them. Let them be preserved sa kanilang kaligtasan. So lahat tayo accountable. Praise the Lord. Accountable ako sa inyo. Accountable kayo sa akin. Pero ang totoo, we are all accountable tayo lahat doon sa langit, sa Diyos. Kaya kinakailangan tayo lahat gagawa ng tama at mabuti sa mata ng Diyos. Dahil accountable ako, accountable kayo sa Diyos. Basahin natin. Romans 14 verse 12. Praise the Lord. So then, every one of us shall give account of himself to God. See? Maliwanag. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa kanyang sarili sa Diyos. Matag-usa ka nato, maghahatag og unsa ba ng account sa Bisaya, no? Ha? Sa ingo ni Ana ang tagsa-tagsa kanato maghahatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Husay, account. Pag sinabing account, i-check yung iyong kilos, i-check ang iyong sinalita, i-check ang iyong gawa, lahat i-check ang buhay mo. Magbibigay ka ng account. So, anong nagawa mo? Anong na-perform mo? Anong pakitungo mo? Sa lingkod ng Diyos, o sa kapwa mo, o kami din, anong behavior namin sa inyo bilang lingkod ng Diyos? Pinakain ba kayo? Nagtiis ba kami mag-study para ipakain sa inyo? Kami ba talaga ay concerned sa aming nakikita sa inyo para kayo i-guide? Yun, lahat tayo. Meron tayong accountability sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pagdating ng panahon, hahatulan tayo lahat ng Diyos. Tingnan mo nangyari ngayon kay Kibuloy. Kung pasalitain mo ang mga membro nila, wala talaga siyang kasalanan. Wala talaga. Spiritual talaga siya. Pure spiritual. Kung pasalitain mo naman yung mga nagtitistigo, ganun siya kasama, ganun siya matawag nating witty, wise na pagsamantala. Lahat yan hearsay. Mahulog lahat yan hearsay. Narinig lang natin yan But God is the judge. Praise the Lord. Ang Diyos ang maghahatol. So doon tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus sa hearsay ng tao kasi walang makalusot sa paghatol ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi nga nakalusot si Lucifer, hindi nga nakalusot yung 1/3, hindi nga nakalusot si Adam, hindi nga nakalusot si Eva, hindi nga nakalusot ang mga tao doon sa panahon ni Noah, hindi nga nakalusot yung mga tao doon sa Sodom and Gomorrah, hindi nga nakalusot si Akan, hindi nga nakalusot yung lahat ng mga nagtatago ng kasalanan. Lahat nandito sa Bible. Si Uza, sino pa mga personalities dito. But pinakita ng Diyos ang pagliligtas at ang pangako na itinupad niya sa mga faithful dito. Mga anak ng Diyos na sumunod, hindi natago yung pagsama ng Diyos sa kanila, pagdapig sa Diyos kanila, pagdipinsa sa Diyos kanila sa pagluwas sa
kapahamakan. Ganun, hindi yan matatago. Praise the Lord. So, importante doon tayo sa Diyos. Siya yung pinaka-accurate. Sa tao, pwede kang, alam mo nung pumunta ako sa Palawan, Iwahig, Penal Farm, prisuhan ba sa Palawan? Daming mga tao doon nagsasabi sa akin, Pastor Chit, ang pinakamaraming cases dito, rape. Bakit? Hindi dahil nag-rape sila. Bakit? Dahil sa lupa. Dahil sa lupa. Ano ibig mong sabihin? Kunyari, malaki ang lupa mo. Magpadala ako ng babae dyan sa iyo. Magplanted ako. Makasuhan ka hanggang makulong ka. Para agawin ko yung lupa mo. Doon daw ang maraming case. So maraming nakukulong na wala talagang kasalanan. May mga planted din. Pero meron naman din akong naririnig doon na inamin nila na totoo nakakommit sila ng murder, totoo ganito. Meron talaga din. So, sa mata ng ating Panginoong Diyos, walang makalusot. So Lord, walang makalusot. Last verses, basahin natin. 2 Corinthians 5:10 hanggang 11. Praise the Lord. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Yan. Kinakailangan lahat hahayag, haharap sa harapan ng kahatulan ni Kristo Jesus. At ang bawat isa tatanggap ng mga bagay na ginawa niya sa kanyang katawan. Pag sinabing ginawa niya sa kanyang katawan, nung nabubuhay pa, wala nang gawa sa katawan pagpatay na ang tao. So habang nabubuhay kami, gawa tayo sa katawan. According to that, He hath done. Ano yung naganap? Past tense. Past ba? Nagawa mo na. Whether it be good or bad. Mabuti man o masama man. Dadalhin yan lahat sa Diyos sa kahatulan. Knowing therefore the terror of the Lord. Kilalanin natin yung kilabot ng Panginoon. We persuade men, we encourage men, but we are made manifest unto God. Tayong lahat hayag sa Diyos. Ako nanalig, I trust also are made manifest in your consciences. Ako nanalig, ako mismo hinayag sa inyong mga konsensya. Baga pa, I am an open book to you. Sa konsensya ninyo, ako ay nahahayag. Praise the Lord. Walang natatago. O kaya, sa buhay natin, para walang hadlang sa inyong pakinig sa Word of God, walang makakapag-hamper sa inyong pagpunta dito dahil meron kayong doubt sa ginagamit ng ating Panginoong Diyos. Kailangan i-check natin yan lahat. Check and balance. Pag yan ay napatunayan na yung nagtatayo sa inyo ay talagang approved by God by means of His Holy Spirit or gift of the Holy Ghost. Then, tapos yung gawa, obserbahan ninyo para tayong lahat ay manginig sa Diyos, matakot sa Diyos. Lahat tayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya, to God be the glory, magsikap ang lahat, malapit man o malayo sa ating pananaw, pero ang salita ng Diyos, malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi yan malayo.
Kaya tayong lahat, kunti lang pagtitiis natin sa sanglibotang ito. Kunti lang masyado. Magi-enjoy na tayo. Hindi sa worldly enjoyment, kundi sa kaharian ng Diyos na hindi tayo mapapahamak doon sa kapahamakan ng ating kaluluwa. Kaya napaka-importante na mag-obey kayo sa pastor na lumalakad sa Espiritu at hindi lumalakad sa laman. Praise the Lord. Then, maging prayerful tayong lahat na ma-approve tayo lahat sa Diyos para patuloy yung paggamit ng Diyos sa bawat isa sa atin, patuloy yung paglilingkod natin sa Kanya, at balang araw, lahat ng ating ginawa dito, i-account yan ng Diyos. Huwag niyong sabihin na walang accounting. Meron po yan. The Bible says, he that soweth sparingly shall reap sparingly. He that soweth bountifully shall reap bountifully. Saan ang the best investment? Doon sa langit. Praise the Lord. So mag-invest tayo ng marami doon sa langit. 100% yan. Hindi yan mawalang kabuluhan. So to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos na lagi niya tayong ginaguide, ginagabay tayo para walang confusion, walang doubts, walang ano pa mang mga bagay na hahadlang sa ating kaligtasan, sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos, sa paglingkod natin sa Kanya. It is all clear. Walang mga tinatago. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let